Kamusta ka na daw galing US? Okay lang. Ano na ang ginagawa niya doon? Business. May business din ako doon, actually. Anong ginawa niya? May care homes ako doon. Yung parang, it's like a nursing home, pero smaller yung ano namin. So you must be earning a lot. Okay lang. And then, anong, Sikap pa rin. anong ginawa niya pagkatapos ng Battle of the Grandmasters 2012? After that, went back to the US. Then, yun, nag-concentrate na naman sa business. Kasi most of the time, pag may laro ako, syempre napapabayaan yung business. So, after tapos yung tournament, pagbalik sa US, focus na naman sa business. Which is, So how long have you been preparing for this zonal tournament? actually, parang on and off. Kasi busy din talaga sa business, which is sa practical side, mas importante yun. And then, because business, usually, yun yung parang nandun yung future mo eh. Pag And then, naging successful, then you have your future din. you look better and leaner than last year. What's your secret? Ano lang, siguro yung careful lang sa pagkain, yung mga ganun. Pero sino ba talaga specifically ang nag-aalaga kay Grandmaster Barcinilia? Actually, yung ano rin naman, sarili ko rin din yan. Talagang kailangan lang din disiplina pa rin. Kasi hindi naman habang buhay, bata tayo. Ganun. So, tumatanda din. So, kailangan careful din sa mga food intake. Yun ang Kaya pala. Yung pala secret. importante. Anyway, how was your fight with the Grandmaster ngayon? Talagang napakakunat. Ang hirap pa na yun eh. I mean, even puti siya, pero ang hirap pa na yun eh. May ibang inaabang-abangan lang din ako eh. Hindi siya nagtitake ng risk na baka, alam mo na, pag ganun kasing mga position minsan, especially yung King's India na ginamit ko. So, pero talagang ano lang, nag-aapang lang yung position and then So nag-collapse. for a long time, ang H-pawn niya nakatutok sa G-pawn niyo Yeah. sa So, Castle King. actually meron siyang atake na talagang naging defensive yung position ko, pero actually naging passive din later on eh. So nawalan ako ng walang counter chances, walang counter play. So sayang. Sana at least siguro nag-play ako na something variation na at least yung medyo sharp. Kasi siya, solid player lang siya, but napunta yung position talaga sa sabihin na natin yung talagang yung sabi nga lang kunat-kunat lang na position. So Parang crowded talaga ang position niya kanina. yes. For long. Parang nasa kanya yung play. Most of the time defensive yung position ko eh. So wala, naghihintay lang ako na magkamali siya, pero hindi talaga nakaya. Talaga nag-collapse lang yung position. Was it your first time to encounter Grandmaster niyo yan? Yeah, first time namin naglaro. Yeah. Siguro the next time you meet, So hopefully, you'll be ready. Yeah, yun na nga eh. Kasi kailangan, actually, no matter what, pa rin yung preparation na importante pa rin eh. But minsan kasi nasa stage na ako na between family, and then chess, and then business na talagang kailangan i-balance mo. And then more ako sa business kasi yun ang sinasabi natin. Nasa stage na rin ako na looking forward yung future ng family ko. Meron ka bang message para sa mga fans mo dito sa Philippines? Siguro yung lagi ko sinasabi na nagpapasalamat pa rin ako at marami pa rin palang yung bang nagdadasal, sabihin natin na manalo ko and then one day siguro maging part pa rin ako ng Philippine team. So I'm happy naman na kahit nawala na nga ako dito sa Pilipinas, nandyan pa rin yung sinasabi natin yung mga supporters na talagang nagdadasal pa rin at naghahangad na mga one day mag-represent pa rin ako ng Philippines. And talagang grabe, papasalamat ako na nandyan pa rin sila kahit na nawala na ako, sabihin na natin. But I'm happy din na dahan-dahan nakakabalik-balik ako. But I just have to be more specific yung mga tournaments talaga na pinipili ko lang talaga. Pag siguro ganitong malaking tournament, then
I have to make sure na talagang makapaglaro din ako. So di ko sumali sa sa mga United States Open Actually, may tournaments? may mga schedule doon eh. But yun na nga, lagi akong, yung bang sinasabi natin, yung conflict din sa business kasi mahirap talaga pagsabay na talaga, especially sa stage na ganito ngayon. So masasabi natin ngayon that Grandmaster Barcinilla is getting richer and Hindi busier. naman, nagsisikap pa rin. Well, hindi naman. Siguro nasa stage na rin ako na medyo stable na rin yung business. No? But hindi natin, mahirap iwanan eh. I mean, sabihin na nga natin kasi ang future mo nakasalalay din dun sa, especially sa business na yun naman, especially ngayon, yung expenses ko talagang sarili kong, all expenses paid yung, sarili kong bulsa ang ginamit dito. So, mahirap din. Kung hindi rin dahil kasi sa business, hindi rin ako magiging ganun siguro kadalas dito. Kasi last year nandito ako, yung Battle of the Grandmasters. And then, few months after, balik na naman ako din. Actually, 6 months after, bumalik na naman ako din. So, and everything is talagang sariling, pera yung ginagamit sa every time na may trip ako dito sa Philippines. So, and happy naman kasi sabi ko, mga prestigious tournament naman din yung sinasalihan ko. So, and then I'm still hoping na one day maka-represent ulit ako ng Philippines sa Philippines, especially like Olympiad, and hopefully mga SEA Games, but especially ganito rin, itong zonal, that kailangan pa rin talaga lang. Nandiyan pa rin yung sabihin na natin kasi kailangan pa rin yung preparation, napaka-importante. Malaking bagay yung preparation na kung hindi man 100%, at least more than, sabihin natin 50% talaga is talagang pa rin. But I'm happy, at least nananalo pa rin ako, yun ang importante. Sige, maraming salamat Master Banjo. Yeah, thank you din, thank you. Maraming Sige. salamat.